Today we will um, magkaroon mo tayo ng theme break, the break doon sa ating theme, which is yung sa Book of Acts, the disciples' journey. Today we will start what we call yung theme ng Advent, yung sa Christmas. Gusto niyo ba makapakinig ng sermon ng Christmas? Christmas sermon. And when we talk about the sermon about Christmas, it talks about what? It talks about Jesus Christ. Tama ba? Alam niyo ba nangyari nung unang Pasko? Hindi niyo alam? Walang ganito, walang magara, walang mga gift giving, merong gift giving, merong bigay ng gift, pero siguro mga ilang taon na 1 year old na si Jesus Christ. Pero yung tinatawag na ano nga ba yung nangyari noon? Alam niyo yung nangyari noon, it's more on glorious night. Kinakanta natin yan yung glorious night. And also, why is become glorious? It's because it's what we call the product of yung tinatawag nilang hula, yung prophecy. Di ba? Hindi ko alam sa Tagalog yung pwedeng angkop na word doon sa prophecy. Yung sinabi 500 years before it happens. Alam niyo ba yun? Na isinulat ito na mangyayari ito at mangyayari 500 years later. It took them 5 to 10 generations bago na fulfill yung promise. So, when we look at it, it talks about a child is born. For to us, a child is born. Bakit ganun ang title nito? Because we will take it in Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6. And if you have your Bibles with you, I would like you to open it in Isaiah chapter 9, verse 6. It says there, for to us, for a child will be born to us, sabi sa NASB. Ito yung NASB, yung New American Standard Bible. Sabi, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest in his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. Tandaan natin, nung naisulat ito, hindi nila kilala si Jesus. Di ba? Hindi pa pinapanganak si Jesus, ipapanganak pa lang. About 500 years later pa. So, kamangha-mangha ito. You know why? Because it talks about who? It talks about first, yung tinatawag na child. Child. Ano kaya? Bigla na lang hindi na dumaan sa pagka-baby si Jesus Christ. Ano kaya nangyari? Di ba? Yung bigla na lang dumating, di ba? Siguro magugulat ang lahat at matatakot ang lahat. Di ba? Dahil dito, hindi natakot ang mga tao. You know why? Sino matatakot sa baby? Sino dito takot sa baby? Walang takot sa baby, di ba? So, for a child will be born. Sabi, it talks about what? A child, a baby. And it talks about Jesus' humanity. Yung kanyang pagiging tao. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang tao? Sabi, hindi po. Tao. Di ba? Ang pagiging tao ni Jesus, siya ay Diyos pero nagkatawang tao siya. Ang tanong, bakit kinakailangan mangyari yon? Kailangan mangyari yon dahil siya ang tagapagligtas. Ililigtas niya ang sanlibutan sa pagbayad ng kasalanan ng bawat isa. Ang pambayad ay buhay at dugo. Di ba? Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Dahil siya ang nagbayad ng kasalanan ko at kasalanan mo.
Kaya nga, a child is born, isang sanggol, isang batang lalaki ang ipinanganak, sabi. Pinanganak. At ipapakanak, sabi dito, ipapanganak pa lang. Ngayon, para makita natin yung perspective na yon, makita natin na ang isang anghel, ang isang anghel na nakipag-usap sa magulang ni Jesus, ang sabi niya, Emmanuel. Papangalanan mo siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay nasa atin. Di ba? Nasa atin. Nasa sayo ang Diyos. Kung nasa iyo ang Diyos, ikaw ay, kung nasa iyo ang Diyos, ikaw ay, dapat ikaw ay nagiging maayos na tao. Hindi pasaway. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Alam nyo ba, before this, in Isaiah chapter 7 verses 14 to 16, meron ding naisulat. Basahin natin yung Isaiah 7:14. Sabi doon, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Meron daw, merong tinatawag na senyales. Ito yung senyales. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him what? Emmanuel. Imagine this. Nangyari lahat ito kay Jesus. Sabi, He will be called Emmanuel. Therefore, sabi, in verse 15, He will be eating curds and honey when He knows enough to reject, sabi doon, the wrong and choose the right. And in verse 16, for before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid to waste. Tandaan mo, nagsusulat lang si Isaiah nito. Actually, nakikita niya kung ano nangyayari, pero hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung kailan. At nangyari ang lahat ng ito, wala na silang lahat. Wala na silang lahat. Ang galing, di ba? Napakagaling. Kaya nga, tatanungin natin, bakit maniniwala ako kay Jesus Christ? Totoo ba siya? Yes. Bakit siya totoo? Ito ay isang prueba, sign, proof na siya ay totoo. Amen ba doon? Amen. Siya ay totoo dahil nangyari ang prophecy patungkol sa Kanya. That is why it is said that for to us a child is born. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Para sa akin, ano ngayon yun? Ito ngayon yun. Pinagpala ka dahil ang Diyos mo, ang Diyos natin ay buhay. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And then it says, to us a son is given. Ibinigay daw yung anak. Kaninong anak? Anak ng Diyos. Hindi lang yung tinatawag na humanity, ipinakita rin dito sa verse na to yung kanyang deity. Sabi mo nga, deity. Sabi mo, deity. Ano yung deity? Ang deity, ang ibig sabihin nun, ang pagiging Diyos niya. Dahil galing siya sa Diyos. Siya ay Diyos. Amen ba doon? Ano, para sa'yo, ano naman to? Ano naman para sa akin to? Hindi lamang nagkatawang tao ang Diyos, malalaman mo na siya nga ang Diyos na lumikha sa'yo. Kaya nga,
Kung titingnan natin, dapat lang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit kinakailangan magkaroon ng relasyon sa Kanya? Nakasulat dito, sabi, and the government will be on His shoulder. Meaning, ang pamamahala ay nasa sa Kanya. Ang pamamahala ng sanlibutan ay na kay Kristo Jesus lamang. Wala nang iba. God, through Jesus Christ is now calling the shot. Para sa iyo, ano naman ngayon? Kung si Jesus ang siyang kumikilos, ito ngayon. Ha? Kaya sinabing ganito, upang sa ganon, tayo ay, anong gagawin natin? Tayo ay sumunod. Sabi mo, sumunod ka. Kasi, sino dito ang hindi sumusunod sa gobyerno? Taas ang kamay. Wala, di ba? Kasi kaya nga government eh. Yung government ng Diyos, sino dito ang hindi sumusunod? Marami. Kaya nga, kinakailangan tayo ay sumunod. Bakit? Si Jesus na siyang nagligtas sa atin, siya ngayon ang tinatawag na namamahala. At hindi siya marahas na tagamamahala. Hindi siya tinatawag na evil sa pamamahala niya. Bakit? Ito ang sinabi patungkol sa Kanya. He will be called Wonderful Counselor, kahanga-hangang tagapayo. Kung nakalimutan natin ang pagbabasa ng Bible, nakalimutan natin ang mabuting payo ng Diyos. Saan ka makakakuha ng mabuting payo? Sa Bible. Tama ba? Ang Bible ay ang salita ng Diyos. Tama ba? Dahil ito ay salita ng Diyos, dapat lang tayo ay magbasa. Dahil dito natin makukuha ang mga tamang payo ng Diyos. Maraming tao gusto, hindi, kinakailangan kausapin ako ni Lord ng diretsahan. Well, pwede niya rin naman gawin yon kung hindi ka matatakot. Pero kung tutuusin, kung titingnan mo, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng Kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, siya ay wonderful counselor. Ano pa? Hindi lang siya tagapayo, siya ay Diyos. Nakalagay dyan, mighty God. Tandaan natin na si Jesus ay tinawag na Diyos sa Bible. Kaya siya ay Diyos. Maraming, alam mo, merong mga tao, sinasabi nila na si Jesus daw ay tao lamang. Hindi totoo yun. Ngayong Pasko, let's just celebrate. Why? Because Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is God. Amen ba doon? Praise the Lord. And hindi lamang yun. Alam nyo ba, ang tinatawag na Diyos natin ay tinatawag nating Ama. Ama! Tatay. Paano mo tawagin yung tatay mo? Papa? Ano pa? Di ba? Yun yung tawag mo eh. Kahit kung ano yung tawag mo, yun na yung tawag mo sa Diyos. Bakit? Siya ay everlasting Father. Ibig sabihin, siya ay habang buhay na Ama. Siya ay tatay. Siya ay papa. Hindi dapat natin tinitingnan na ang Diyos ay malayo dahil gustong magkaroon ng relasyon ang Diyos sa'yo. That is why He is the everlasting Father. And lastly, siya ay tinatawag na Prince of Peace. Anong ibig sabihin ng Prince of Peace? Siya ay prinsipe ng kapayapaan.
Kung hindi mapayapa ang iyong pag-iisip ngayon, kailangan mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo si Jesus. Dahil kailangan natin ng tinatawag na kapayapaan sa mundong ito. Alam mo, ang hindi mapayapang tao, yun yung mga taong nanggugulo, yun yung taong nambubuli, yun yung taong hindi mapagsabihan. Kung hindi ka mapagsabihan, ikaw ay walang kapayapaan. Tandaan mo yon. Subalit, dapat ang tao, ang bawat isa ay merong tinatawag na kapayapaan at dapat tayo ay nagsasubmit doon sa tinatawag na gobyerno o pamahalaan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Umayos ka. Alam mo kung bakit? Ha? Ang Diyos mo, mahal na mahal ka. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo. At hindi ka papabayaan ng Diyos. Kaya nga merong Pasko. Kaya nagkaroon ng Pasko dahil dumating ang Diyos na umiibig sayo. Nagkaroon ng Pasko. Tayo ay ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Ang Pasko ay tungkol kay Jesus Christ. Sa Kanya lamang, siya lamang ang tinatawag na star, ang bituin ng Kapaskuhan. Bakit may bituin? Kasi yun yung senyales na kung saan pumunta ang mga tinatawag na magi doon sa place na kung saan si Jesus ay naroon. That is why dapat ang buhay natin, ang buhay mo, ang buhay ko, ay laging nagagalak dahil si Kristo ay isinilang para sa iyo at para sa akin. Basahin natin ulit. Sabi, for to us, a child is born. To us, a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ang Pasko ay patungkol kay Jesus. Wala nang iba. That is why, pwede natin, happy birthday, di ba? Hindi tungkol sa makukuha nating salapi, regalo, although masaya yun, di ba? Hindi tungkol sa pagkain na ating pagsasaluhan, hindi lahat tungkol doon. Tungkol ito kay Jesus, na kung saan tayo ay nagkaroon ng tinatawag na pag-asa. Ang pag-asa natin ay kay Jesus. Sa Kanya lamang. Amen ba doon? Tayo ay manalangin. Lord God and Heavenly Father, salamat po dahil kayo ay mabuting Ama. Ibinigay nyo ang inyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng pag-asa at kapayapaan sa aming buhay. Kayo po ang maitaas sa aming buhay at patuloy niyo pong samahan ang bawat isa na narito. Ngayong Kapaskuhan, kami ay kausapin ninyo upang sa ganon, ang diwa ng Pasko ay maglagay sa aming puso't isipan. And we celebrate this Christmas knowing that you are the one who is the star of this season. Ikaw lamang, O Jesus, at wala nang iba. Kaya itinataas namin ang inyong pangalan. Kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kayo po ang maitaas sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng
Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Yan.